Nako, mga sangkay, yari. No? Nagkalabasan na po ng baho. Ngayon kasi hindi na po nakapagpigil. Inilabas na po mga sangkay ang malaking katotohanan sa harap ng media at sa harap po ng madlang people. Pag-usapan po natin kung ano yan. Bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. No, sa mga bago pa lamang po dito, tayo po ay 1.52 million subscribers na. Road to 2 million subscribers. So kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto na mga sangkay, tingnan po natin. Eto kasi ngayon, lumabas na po yung malaking katotohanan tungkol po sa utang ng Pilipinas na mga presidente. Pinasabog na po ito mga sangkay ng Malacanang at alam nyo, matagal ko tong inaabangan mga sangkay na magsalita po sila tungkol dyan. Kasi, ang lagi pong sinasabi, ang laki daw po ng utang ni PBBM. Ang laki daw po talaga. Sabi nila. Pero ano nga ba talaga ang totoo dyan, mga sangkay? Ngayon, itong matapang na tagapagsalita ng Malacanang, eto, may matindi pong isiniwalat. Sabi po dito, minana lamang ng Marcos administration ang napakalaking utang ng Duterte administration at iba pang administrasyon. Ito ang tugon ng palasyo sa pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa 16 trillion na utang ng Pilipinas, gayong wala naman umanong nakikitang pinaglagyan neto. Ngayon mga sangkay, dumanat pala si VP Sara. Kaya napilitan po na ilabas at kwentahin kung magkano talaga yung utang mga sangkay. At ayon po dito, ang bihira, ang tagal ko tong hinintay. Bakit kasi ngayon lang sinabi to? Matagal ko nang pinupost to mga sangkay, di ba? Mataas na utang ng gobyerno, minana ni PBBM sa Duterte administration. Sabi po ni Castro dito, tandaan natin na ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. Umabot pa nga po ito mga sangkay ng 13 trillion eh. So, ang kabuuhang utang ngayon ng Pilipinas ay 16 trillion. Ngayon, itong 12 trillion ang mula po kay PRRD, ibig sabihin, mayroon lamang pong, kasi almost 13 trillion na ito eh. O let's say, kung 13 trillion yung utang mula po kay PRRD, mayroon lamang 3 trillion na utang ang administrasyon ni PBBM. Partida po mga sangkay ha, partida pa po yan. Napakaraming project ngayon. Sandamakmak na mga proyekto, hospital, mga paliparan, mga tulay, kakalsadahan, no? At ang dami pong programa mga sangkay. Mura ang bigas, may 20 pesos BBM rice. 'Di ba? Saan ka nakakita ngayon mga sangkay na mababa lang yung utang ni BBM, 3 trillion? Tapos sandamakmak yung mga project. Ngayon, eto mga sangkay, para may ebidensya tayo, syempre, hindi tayo magsasalita ng wala-wala lang. Ayan, makikita po ninyo mga sangkay. National government debt record at 12.76 trillion as of end of April 2022. Kita nyo na yan mga sangkay. Kasi umabot pa po ito ng 13 trillion eh. Ito as of end, April 2022 pa yan. Pag upo ni BBM, sumakto po talaga 13 trillion yung naging utang. Well, may ambag naman dyan mga sangkay sila Pinoy. Pero kung titingnan po, mga nasa 7 trillion po ata kay PRRD. Pero yung rason dyan, mga sangkay ng mga DDS, may mga project naman, kahit nga nung pandemic, may mga project. Hindi nyo ba alam mga sangkay na ang mga project na yun? May mga loan po yun. May mga investor na nagpondo po doon mga sangkay. O kagaya, halimbawa, Skyway. Sino bang nagpapagawa ng Skyway? Hindi po ba San Miguel Corporation? 'Di ba? Mga kakalsadaan. Yung halimbawa na lang, yung airport ngayon. Sino po yung nagpupondo? Sino po yung nag-invest? San Miguel Corporation. Kapartner sila ng pamahalaan mga sangkay. Ganyan po kasi umikot yung mga project. So kung sasabihin
na kaya ang laki ng utang ni PRRD ay dahil ang dami naman project. Teka lang. Kaya anong ginagawa ng mga nag-invest? Anong ginagawa ng San Miguel Corporation? 'Di ba? Bakit ang laki ng utang? Ngayon mga sangkay, eto. Ito yung pasabog na talaga nga namang dumagungdong ito sa buong bansa ngayon mga sangkay. Malamang sa malamang, hindi po magugustuhan ito ng iba dito. Pero real talk na lang mga sangkay, no? Eto, pakita po natin to para magkaalaman na kung sino ang tunay na salarin. Bumalag ang palasyo sa mga bagong banat ni Vice President Sara Duterte, Yari. kabilang ang paglobo ng utang ng Pilipinas. Mahirap daw turuan ang walang alam. Nako, ayan na. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Pasok. Si Pangulong Bongbong Marcos ang pinulutan ni Vice President Sara Duterte sa tinaluhan niyang Free Duterte Now rally sa Melbourne, Australia nitong weekend. Kabilang dyan ang sinabi ng Pangulo na hindi siya nakikialam sa impeachment case ng vice. He gives conflicting statements truly. The very first day of his administration, he has not followed through with any of his campaign promises. Mapapansin natin mga sangkay, masama talaga yung loob ni VP Sara kay BBM, no? Kasi initsapwera siya eh. At sa tingin ko malabo na si VP Sara ang itaas ang kamay ni BBM sa 2026. Kung si VP Sara man, malaking milagro yun, mga sangkay, di ba? And well, budol in English is scam, no? Yeah. Well, we're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Welta dyan ang palasyo. Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ng budol. Hindi sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitik ka? Sino ba talaga ng bubudol? Dagdag pa ng bise, nagsisisi siyang nakipag-unity team noon kay PBBM. Unfortunately, I did not bet. Inaabangan ko yung banat ni VP Sara tungkol sa utang eh. Kasi kung nabanggit nga po yun ni VP Sara yung utang na 16 trillion na ibinigay po niya kay BBM lahat na 16 trillion, ibig sabihin kulang po sa kaalaman ang ating Vice Presidente. Kasi ang kabuuhang utang doon mga sangkay, 3 trillion lamang po kay PBBM. The rest, yung almost 13 trillion mga sangkay, galing na po yung kay Pinoy at ang pinakamalaki doon na ambag kay PRRD mga sangkay. Properly, I apologize for that decision, ma'am. To run with Bongbong Marcos. Si PBBM ba, nagsisisi kaya? Wala po ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay nanghinayang. Kung siya man po ay nakipag-team up sa Vice Presidente. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay maka-team up siya, it's their loss. Not the Grabe. presidents. Kinwestiyon din ni VP Sara ang paglobo ng utang ng Pilipinas sa 16 trillion Ito yung inaabangan ko mga sangkay. Tingnan natin. pesos, gayong wala naman daw nakikitang proyekto. Sus mio marimar. Ang dami project guys ha. Ulitin ko partida. Napakalit lamang po ng utang ni PBBM. Tapos yung project sandamakmak. Di ba may mga headline minsan mga sangkay, tumataas ang utang. Guys, yung taas na yung katiting lamang kumpara mga sangkay sa mga inutang ng mga nauna sa kanya. Ang bihira. Ito yung sagot na malutong mga sangkay, pakinggan po natin. Buwelta ng Malacanang galing sa Duterte administration ang utang. Yan yung inaantay ko mga sangkay na banat kasi paraan ako lamang po yung nagsasalita niyan at saka yung ibang mga vlogger eh. At least ngayong galing na po mismo sa Malacanang. Sa panahon nga raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasa 12.79 trillion pesos ito. Yan, 12.79 trillion. Ito yan mga sangkay Para syempre alam naman po natin, marami pong fake news eh. Ayan po yun mga sangkay 12.76. Ito po ay April 22 pa lang, 2022. Pero pagdating po ng mga June, mga sangkay, umakyat po yan ang umakyat.
hanggang sa umabot po ng almost or lampas pa po ng 3 trillion. O, balikan po natin yung banat. Ito, tingnan natin. Higit 115% daw ang itinaas. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Alam niyo, malupit talaga to si Castro, mga real talk, mga sangkay. Siguro, kaya nagugustuhan po siya ng Malacanang eh. Kasi, talagang sinasabayan. Kasi si BBM mabait eh, di ba? Ang bait ni BBM, hindi po nagre-reply ng masama. At least dito, mga sangkay, sa tagapagsalita nila, kay Yusek Castro, talagang ihahambalos ka talaga. I-real talk ka kung kinakailangan kang i-real talk. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili. Ayan, mga sangkay, oh. Ito po ay talagang realidad. Ayan po, kung 16 trillion yung utang ni PBBM, mga sangkay, so ibig sabihin lamang po nun, kung 16 trillion yung buong utang ngayon, mga sangkay ng pamahalaan, ng national, ayan po. So ibig sabihin, kaunti lamang po yung utang ni PBBM. Kasi yung nasa 13 trillion, mula po kay PRRD yun. Combine, mga sangkay, kay Pinoy. Kanila po nang galing ang napakalaking utang. Magkano lamang kay BBM? 3 trillion. Kasi 16 trillion, mga sangkay, di ba? Ang malupit pa po dito, nakakapagbayad po tayo ng utang. Si BBM nagbabayad ng utang sa panahon natin ngayon. Kung kaya't mga sangkay, hindi po bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. Tumataas, lumalago pa po mismo. So anong opinion nyo, mga sangkay, sa napakalaking real talk ng Malacanang? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ngayon ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.